What's up mga kamasil? Bago ko simulan ang aking pagtatalakay kung paano makarating sa New Zealand at mga tips, huwag munang kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share sa aking page. Salamat po. What's up mga kamasil? Ang inyo pong lingkod, Russell Damasil. So sa araw na ito ay i-discuss ko po sa inyo paano ba makarating sa New Zealand bilang skilled workers. So ang tinutukoy ko po dito kung ikaw ay karpintero, concreter, steel fixer, scaffolder, so yun po yung mga alam ko base sa linya ng pagtatrabaho ko. So ano ba ang mga kailangan para makapunta sa New Zealand? Una ay dapat mayroon kang lakas ng loob sa pang-apply. Ano ang ibig kong sabihin? Ibig sabihin, huwag kang mawala ng pag-asa sa paghahanap ng mga agency na ma-applyan. Kung kailangan araw-araw ka mag-ikot sa Manila para makahanap ng agency, gawin mo ito. Hindi kaya mag-search ka sa mga internet kung ano yung mga job hiring dito sa New Zealand. Pangalawa is dapat physically fit ka. Kasi bakit? Masasayang yung pang-a-apply mo kung sa tingin mo mayroon kang dinadamdam na sakit. So yun yung mga ilan sa mga requirements. At pangatlo, dapat mayroon kang experience sa trabaho. Hindi porket may experience ka na, all around ako, alam kong mag-karpintero, alam kong mag-mason, alam kong steel fixer. Hindi po yun ganoon. So ang kailangan mo natin is kung ano yung espesifikasyon ng trabaho mo. Halimbawa, karpintero, dapat mayroon kang 5 taon na experience sa local, sa Pilipinas. Kung ikaw naman ay galing sa ibang bansa, dapat meron kang 3 taon na experience. So, magpo-focus muna tayo sa Pilipinas, yung mga first timer na naka-abroad, kagaya ko, nakapunta dito sa New Zealand. So, meron ka dapat 5 taon na experience sa field na ina-applyan mo. Halimbawa, karpintero, 5 taon, 6 na taon. Yun yung kailangan. At dapat meron kang sertipiko na hinahawakan. Meron kang certificate na hinahawakan. At bukod doon, dapat meron kang SS na hulog. What? Walang laktaw. Ganon din na certificate, dapat wala kang laktaw. Hindi yung nagtrabaho ka 2 taon, nahinto ka, tapos bumalik ka, iba yung role mo noon. Hindi ganoon. Dapat straight, meron kang 5 taon. Kasi magbabata yan doon sa SSS contribution mo na walang laktaw din. Ganon din sa pag-ibig. Base sa nangyari sa akin, no? So, pag nakuha mo yon, pag na-meet mo yon, at malakas ang loob mo, malaking tsansa na mapunta rito. So, ang pangatlo, dapat meron ka ring kunting pagkakaintindi sa English. Kung dito ka sa New Zealand mag-apply, dapat may kunting reading at saka understanding o speaking, no? Sa atin kasi kailangan magbasa ka sa interview, pababasahin ka ng magazine, no? Tapos siyempre kabado ka, mabubulol ka, kaya dapat ready ka, handa ka sa ipapabasa sa iyo. Kasi pag nandoon ka na, in-interview ka ng may-ari ng agency o kung sino man mag-interview sa iyo, ang lakas ng kaba. So kailangan labanan mo yung kaba, no? So yun lang yung dapat mong isipin pag nasa interview ka. Maraming mga ex-abroad na kasamahan ko na bumabagsak sa interview. So, isa yung interview. Kailangan handa ka sa interview. Alam mo kung ano yung isasagot mo, no? Alam mo kung ano
anong isasagot mo sa itatanong nila. So, sunod niyan yung actual, may trade test. Siyempre, pag ikaw ay bihasa na sa trabaho, alam mo kung ano yung ginagawa mo, ano yung mga proseso sa ginagawa mo, no? At saka, ano pa ba dapat? Ngayon, kung hindi mo naman kaya yung 5 years experience, pwede ka naman mag-try muna sa Middle East, no? Kasi sa Middle East, pag nakatagal ka ng isang term doon, 3 years, pwede ka na mag-apply, pwede ka na mag-jump up dito sa New Zealand. Pwede ka na mag-apply through online. Maraming mga kasama ko na galing sa Middle East na rumikta na dito. So nagpasa lang sila ng application nila sa mga employer, sa agency, at tinawagan sila at rumikta na sila dito sa New Zealand. Ngayon, doon sa mga first timer na nagbabalak pa lang mag-apply dito sa New Zealand na nasa Pilipinas, try nyo sa mga agency. Mas madaling makapasok sa mga labor hire company dito sa New Zealand. Yun yung isa sa kung bakit ako napadpad dito is agency. So hinire ako ng labor hire kasi kailangan nila ng tao. Tapos after almost a year, na-absorb na ako sa malaking company dito sa New Zealand. So binili ako, nagkaroon sila ng agreement, binili ako. Tapos yun, may kasunduan sila. Hanggang napunta na ako sa direct employer. So yun lang po. Kailangan huwag kayong mawala ng pag-asa. Kailangan tiyaga lang talaga. Tiyaga, pabalik-balik ka sa agency. Once na naipasa mo na lahat ng requirements mo, kailangan mong mag-exert ng effort kasi minsan tatawagan ka ng agency na kailangan mo mag-undergo ng training kasi maraming training dito mga kababayan. Pag naipasa nyo na ang requirements at selected kayo sa employment, kumbaga naipasa nyo na yung interview, naipasa nyo na yung trade test, naipasa nyo na lahat. So you are qualified na mag-undergo ng mga training base sa experience ko. So ano ba yung mga trainings na dapat mong kunin base sa experience ko. So noon nag-training ako ng Red Cross, 1 week yun. Nag-training ako ng Red Cross, tapos nag-training ako ng driving lesson kasi hindi nga ako marunong mag-drive. Tapos sabi required na mayroon kang driving certificate galing sa company, sa driving instructor na ikaw ay marunong mag-drive, which is totoo, nagamit ko naman dito dahil sa ngayon kung wala akong service, kung hindi ako marunong mag-drive, paano ko ikakarga yung mga tools ko na napakarami? Hindi naman pwedeng mag-bus na maraming tools kasi risky yun. Masisita ka ng mga putik dito, masyadong masilan. So yun mga kabayan, kailangan mong mag-undergo ng seminar kung paano ang culture sa New Zealand, paano ang cost of living, paano mo i-adapt yung panahon, yung weather kasi paiba-iba yung panahon. Merong sobrang tag-init, mainit, sobrang taglamig, kasi malamig winter, tapos yung iba pa na umaaraw tapos umuulan, no? Yun yung mga dapat na i-adapt. Doon pa lang sa Pilipinas ituturo na sa inyo yan, no? So kung ikaw ay may plano na pumunta sa New Zealand, kailangan ready ka, no? Gaya ko, matagal ko nang pangarap na makapunta sa New Zealand. Although nag-apply ako ng Middle East noon, pero hindi nga natuloy kasi gawa ng gira sa Libya nung panahon na yun, 2011. So muntik na akong makaalis papuntang Qatar.
ba't na-hold na-cancel yung visa ko kasi gawa nga sa gulo. So nagtrabaho muna ako ng ilang kumpanya. Mamaya ikwento ko sa inyo kung ano yung trabaho na pinanggalingan ko bago ako napadpad sa New Zealand. So yun, nag-medical ata ako, nag-apply ako February 2017. So nag-medical ako March yung first batch namin sa grupo namin. So June nakaalis na yung mga kasama ko papunta dito sa New Zealand. Ako na iwan. So siguro dahil first timer, kailangan busisiin ang mga requirements kung accurate ba, tama ba yung binibigay ko ng mga information. So tumagal ako ng 6 months sa paghihintay bago ako nakapunta sa New Zealand. So lagi lang akong nagre-report sa employer o sa agency. Pinapatawag o ganito, may training. And then pagdating ng October, dumating yung approval ng visa ko. So hindi ako nakapaniwala na approve yung visa ko kasi akala ko madi-decline dahil 6 months na yung mga kasama ko na first batch. June pa lang, June 12 nakaalis na sila. So 2 months lang ang hinintay nila sa visa approval na approve, samantalang akin 6 months. Tapos ito pa, may kasamaan ako na nag-medical. So kailangan make sure yung health nyo is physically fit, kasi masasayang lang yung oras nyo sa pang-apply kung hindi kayo fit, kasi mahigpit ang medical sa New Zealand. So yun, na-decline yung kanya. Sayang, napakasayang, kasi na-decline yung visa niya dahil lang doon sa sakit na yun. So kailangan lang talaga physically fit kayo, lakas ng loob, meron kayong pagtsatsaga, pagsisikap, palakad-lakad dyan sa mga agency. Huwag niyong awayin yung mga nasa agency kasi ginagawa lang din nila yung trabaho nila. Kasi minsan yung iba inaaway pag hinahanapan ng ganito, ang binabato ka agad. Ngayon lang ako nakaranas ng ganitong agency na bla bla bla. So hindi po dapat ganoon. Sila po yung mas nakakaalam kasi sila yung naghahanap sa inyo. Sila yung nakakaalam sa proseso. Huwag nating awayin. So marami dyan na mga agency na kayang magpaalis ng Pilipino papuntang New Zealand. Marami na po akong mga kasamaan dito na first timer. Siguro sa grupo namin na galing sa company, more than 10 o 15 na kami. Mostly nandito sa Auckland, yung iba nasa Wellington, sa Christchurch. So sa batch namin, sa grupo namin, sobrang dami na po mga first timer. Kaya pag napunta ka rito, tatanungin ka ng mga matatagal na, saang bansa ka galing? Sabihin mo, first time pa lang. Ang sagot ka agad nila, ang bungad nila kaagad sa'yo, napakaswerte mo. So swerte naman talaga kasi karamihan ay pumunta pa ng Middle East para magtrabaho, tapos yung iba nag-apply, hindi pinalad. So yun yung mga expectation. Ang pang-apply mga kamasil, parang sugal yan, hindi mo alam, no? Hindi mo hawak ang kapalaran mo kasi maraming magagaling na nadidecline, hindi pumasa, maraming baguhan na nakapasok. So sabihin natin swerte lang yan, panapanahon lang yan. Pero ganun pa man, huwag kayong magsawa mag-apply. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Sabi nga nila, bilog ang bula, bilog ang gulong, bilog ang mundo. Panapanahon lang yan. Baka hindi mo pa panahon noon at ngayon ang panahon mo. So
siguro pag natapos tong COVID, sana kawaan tayo ng Panginoon pag natapos tong COVID, i-ready nyo na yung mga requirements nyo. Dahil sigurado, pag nagbukas ang borders, maraming migrant workers ang hinahanap sa bansang New Zealand. Di lang skilled, lahat po, halos lahat, no? Kasi nawawalan sila ng mga trabaho. Hindi nyo ba alam na mga Pilipino ngayon dito ay isa sa mga hinahangaan ng mga employer kasi sa sipag at dedikasyon sa trabaho. Pagdating sa oras, kahit ilang oras pa yan, kaya natin yan. Kaso nga dito, may sinusunod silang batas. Ikaw lang ay allowed na magtrabaho hanggang 12 hours. Pag lumagpas ka, ang safety na ang magiging kalaban mo yung council. Kasi unsafe na yan. Hindi ka na productivity, pwede ka nang madisgrasya. Kasi over fatigue na yung katawan mo, stress. So, yun lang. So, kailangan lang talaga kunting pasyensya. Siyempre, pakita mo na kaya mo yan. Huwag kang mawala ng pag-asa. So, bago ako nakapunta dito sa New Zealand, ang una kong trabaho is laborer. Nag-start ako ng laborer. So laborer, no? So, yun naman talaga ang pinakauna sa construction. Kailangan mong pagdaanan ng laborer bago mo makuha ang skills. Hindi yung pumunta sa construction, alam mo na lahat. So ako, dumaan ako sa laborer. Ilang taon ako nag-laborer. Pasan-pasan yung mga panambak, baklas yung balikat. So yun yung una kong trabaho. Hindi ko yan pinagyayabang. Talagang nangyari yan sa akin noon na baklas yung balikat ko. Yung kasama ko nilagnat na 1 linggo, hindi na pumasok, umayaw. Kaso ako, sanay ako sa buhay mahirap. Galing ako sa buhay mahirap na pamilya, kaya kong tiisin. So naging laborer ako, naging steel fixer ako. Napunta ako ng Mindoro, Bicol, Bataan, Pangasinan, Baguio, Mindoro, yan, bandang North, Pangasinan, Santiago, Ilocos Sur. Napuntahan ko na yan dahil sa trabaho. And then, naisip ko, dahil magkakaroon ako ng pamilya, naisip ko na kailangan ko na ng stable na trabaho na hindi ako palipat-lipat ng lugar. So, I decided na magtrabaho sa Manila. So, unang project ko sa Manila na medyo doon ako natuto mga karpintero, doon ako natuto installer, finishing works ay sa Marriott Resorts World na ngayon. Dati ko niya na NCCC project, Newport project 2000, hindi ako mali, 2009. So yun yung first project ko. Tapos lumipat ako ng One Rockwell project as a finishing carpenter. So nag-enjoy ako sa trabaho ko, tumagal ako ng 2 taon. Tapos narinig namin may hiring sa Swilig project sa May Makati. Maganda ang income doon kasi maganda yung employer, Australian hindi ko alam Australian employer ba yun, basta magandang employer, magandang benepisyo. Lumipat kami doon, nagtagal ako ng 7 months. Pagkatapos natapos yung term ko doon, lumipat ako sa Soler Casino sa isa sa mga finishing fit out company. So dito ako nagtagal ng 6 years since from the start. Walang laktaw yun mga kamasel, straight yung 6 years, tuloy-tuloy ang trabaho. So yun yung nagdaan sa akin bakit ako nakarating dito sa New Zealand. Papasalamat na lang ako sa boss ko, sa mga kasamahan ko, sa mga
mga namumuno sa empleyado ng company kasi nabigyan nila ako ng pagkakataon na makapagtrabaho. Hindi nila sa akin pinagdamot yung pangarap ko na makarating dito sa New Zealand. Binigyan ako ng certificate, nag-apply ako, pinalad, yun, step by step, kumbaga process one by one, no? Proseso pa isa-isa hanggang nakumpleto ko. Pero bago ako nag-apply sa agency, sinigurado ko muna na yung requirements na hinihingi nila mayroon na ako para hindi ako pabalik-balik. Kumbaga nagre-research na ako ano ba yung requirements pag baguhang nang-apply papunta New Zealand. So yun nga yung binanggit ko kanina, yung certificate, 6 years experience, SSS, pag-ibig na naka-reflect doon sa certificate of employment mo. Tapos dapat verify na nabi-verify ng immigration. Ibig sabihin, pag tinawagan ng immigration at tinanong nila, ito ba si Russell ay inyong empleyado? So, pag sinabi, yes, that's our current that's our employee. So, malaking points na yon. Kailangan meron kayong dapat yung company nyo is verifiable. Ano ba? Verifiable? Hindi ko alam. Basta yun na madaling ma-verify sa immigration. Pag tinawagan na immigration, sasagutin ng HR. Ano pa ba? Kailangan lang yun lang mga na alam ko na kung gusto nyo talaga na makarating agad, kailangan yung mag shortcut Middle East. Punta kayo Middle East, tapos hintayin yung matapos yung kontrata nyo, balik kayo Pinas, apply kayo ng New Zealand. Sa mga nagbabalak sa New Zealand na pumunta, so New Zealand, wala sa loob ng 3 taon kalahati ko dito, ay mayroon na rin naman akong naipundar. Although yung gastos, siyempre pag malaki ang sahod, malaki ang gastos. Malaki ang gastos, sabi nga nila. Pag maliit ang sahod, maliit ang gastos. Kung malaki ang sahod, malaki din ang gastos. So, pasalamat ako dahil yung mga hindi ko nagawa sa ilang panahon sa Pilipinas, hindi ako nakapagpundar. Ang napundar lang namin is magdeposito sa septic tank. Wala kaming ipon. Yan lang yung ipon namin. Wala nakakain 3 times a day na nabibili din ng luho, pero sabihin nating investment, hindi po yun nangyari sa loob ng ilang taon namin sa Pilipinas na nagtatrabaho. So dito sa loob ng 3 taon ko na pagtatrabaho sa New Zealand, ay meron na rin akong mga nabiling properties. Nakapagpagawa kami ng bahay, napayos namin yung bahay namin, nakabili ako ng lote kasi kami wala kaming lote, nakikitira lang kami. Nung bata pa ako, yung bahay namin binubunot, parang yung kabote binubunot, no? Kasi hindi nga kami, wala nga kaming lupa, nakikitira lang. Ngayon pag hindi na gusto ng may-ari na manatili kami sa lupa niya, sabihin niya, malis na kayo, tanggalin nyo na yung bahay nyo, wala kang magagawa, kailangan mong bunutin. So siguro nakatatlong bunot yung bahay namin. Kaya yung bahay namin na malaki, naging kubo na lang kasi nahati-hati sa lipat-lipat. Kasi siyempre pag nilipat mo at mabigat, puputulin mo yan, hatiin mo, ngayon masisira hanggang sa magiging kubo na lang kaliit. So nagpapasalamat ako dun sa huling tinirahan namin bago ako umalis ng Manila. Sila yung may mahabaging puso kasi pinatira kami ng
hanggat gusto namin. Walang kanyan, walang kondisyon. Tumira kami hanggat gusto namin. Mga kamasil, sana ay ma-inspire kayo, no? Huwag kayo mawala ng pag-asa. Sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa. Hanggat may hininga, may pag-asa. Hanggat tumitirik ang araw, may pag-asa yan. No? Hanggat may hininga tayo, may pag-asa. Huwag tayo mawala ng pag-asa. No? Kailangan lang sikap, tiwala sa sarili. Yun yung magdadala sa atin ng hindi man sabihing mag-aangat sa ating buhay kasi pinagtatrabahuhan din naman natin pero yung maiahon natin yung pamilya natin sa kahirapan, no? 1:1 ng trabaho dito sa atin is parang body system dito. 1:1 ng trabaho dito. Kailangan mong alam yung diskarte kasi pag binigyan ka ng trabaho at hindi mo nagawa, iiling-iling na kaagad yung supervisor mo, foreman mo. Not good, dodgy. So, kailangan lang kabisaduhin natin yung yung linya ng trabaho. Hindi pwede yung marami akong alam. Yun, pwede yun kung nandito na kayo at marami kayong alam, advantage yun. Napaka-advantage. Matutuwa ang employer mo pag marami kang alam na trabaho. Kasi imbis na kukuha siya ng ibang kontraktor, ipapagawa na lang nila sa iyo. Kagaya sa ginagawa namin ngayon. Kami na lahat ng gumagawa. Kami nagpuporma, kami nagko-concrete kasi alam namin mag-concrete, alam namin maglagay ng bakal. Siyempre alam na rin namin mag-finishing. Ang di lang namin alam yung mga technical. Kagaya ng electrician, plumbing. Siyempre, pag dito, kailangan ng mga ticket yan. May mga certificate, qualification. No? So, yun yung advantage pag marami kang alam sa trabaho. Pero kung ikaw ay nasa Pilipinas pa lang, kailangan mag-stick to one ka muna sa skill mo. Advantage yun pag marami kang skill, marami kang alam. Pero sa Pilipinas, pag nang-apply ka, dadaan ka sa butas ng karayong. Mag-stick ka doon sa applyan mong trabaho. Huwag kang karpintero, mason o welder ako, alam ko yan lahat. Hindi po ganun ang kalakaran sa Pilipinas. Pero pagdating dito, ikaw ay karpintero, pero marunong kang mag-welding, marunong kang mag-concreter, marunong kang mag-set up ng bakal. Advantage yan sa employer. Pag alam ng employer na marunong ka sa lahat, hindi ka pakakawalan. Lalo kung magaling ka sa plano, kakaintindi ka, marunong ka makipag-communicate sa boss, hindi ka papakawalan, no? So, yun lang mga kamasil. Sana mayroon kayong natutunan sa senior ko, paano makarating dito sa New Zealand, ano ang tips. Kung mayroon pa kayong gustong malaman, i-share ko sa inyo dito sa page na ito. So maraming salamat. Ingat kayo palagi. Magandang araw. Yeah.